Minsan, ang pinakamahal mong tao, siya rin ang taong kailangan mong palayain. Hi, welcome to the first episode of The Healing Inbox by Santino Speaks, where your untold story find a safe place to be heard. Hi, I just want to share my love story. Isang kwentong hindi ko inaasahang darating sa buhay ko. Hiwalay ako sa husband ko dahil sa paulit-ulit niyang panloloko. May 3 kaming anak, puro lalaki, 2 sa kanila, teenagers na. Hindi ko talaga ina-expect na may makikilala pa akong tao after everything I've been through. Last January, may isang taong sobrang kulit. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit ina-accept ko ang mga calls niya. Mailap talaga ako mag-entertain ng strangers, lalo na sa social media. Noong una, hindi ko alam kung seryoso ba talaga siya o nagbibiro lang. Pero diretsahan niyang sinabi sa akin na gusto niya ako. Pinagtawanan ko lang siya. Then I told him my whole story. Wala akong tinago sa kanya kasi ang expectation ko, after niyang malaman lahat-lahat sa akin, mawawalan na siya ng interest. Pero iba ang nangyari, hindi siya umalis. Pinakinggan niya ako, pinayuhan, at umabot pa sa point na sinuportahan niya ako sa mga decisions ko sa buhay. Aamin ako, nahulog din ako sa kanya. Dumating din sa point na pareho na naming inamin ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Okay na sana, kaya lang siguro ganun talaga. Kahit gaano kalalim ang pagmamahal ninyong dalawa, kapag maling panahon, hindi talaga uubra. Sinabi ko sa kanya na hanggang ngayon, umaasa pa rin ang mga anak ko na magbabalikan kami ng papa nila. Alam kong masakit yon para sa kanya. Nagkita kami isang beses noong panahon na nasa pinaka-down na down ako ng buhay ko. Never niya akong iniwan. Pinakinggan niya ako, pinangaralan, at hinatid pa sa pupuntahan ko. Mas lalo niya akong napaniwala dahil sa pagkakataong yon, pwede niyang gawin lahat. Pwede niya akong pagsamantalahan sa kahinaan ko, pero never niyang ginawa. Hanggang sa unti-unti na ayos ang sigalot na nangyari sa buhay ko. Then one day, kinausap niya ako. Nagsusorry siya. Nagsusorry dahil hindi raw talaga kami pwede. Hindi raw namin pwedeng ipilit dahil alam niyang ang mga anak ko ang magiging dahilan kung bakit mahihirapan ang relasyon namin. At aminado ako, sang-ayon ako sa sinabi niya. Kasi at the end of the day, alam niyang mga anak ko pa rin ang pipiliin ko over him. Sinabi niya rin sa akin na kung mas bata pa sana ang mga anak ko, handa siyang mag-take risk. Handa niya raw akong isama sa buhay niya. Ang sakit nun para sa aming dalawa, pero nagkasundo na lang kami na maging magkaibigan na lang. Tinanggap na lang namin na hanggang doon na lang ang kwento namin. Sa part ko, sobrang sakit kasi sa totoo lang, sobrang minahal ko siya. Hindi ko man naiparamdam ng buo sa kanya, pero sobra ko talaga siyang minahal. Ngayon, madalang na lang kaming mag-usap. Simpleng kamustahan, kinakamusta niya mga anak ko, at ganun na lang ako sa kanya. Our love story is a proof that even if both of you are deeply in love, kapag alam ninyong pareho na wala talaga itong patutunguhan, sometimes the bravest thing you can do is to let go each other. Hindi lahat ng love story ay meant to have a happy ending. Minsan, ang pinakamahal mong tao, siya rin ang taong kailangan mong palayain.